Romilda Bacale Amago. Ito yung babae. Okay. Na siya lang ang tanging lumaban sa speaker. Opo. Hindi mo ba hangaan yun? Espesipo, nilaban niya, Speaker of the House of Representatives. O para ho doon sa mga kandidato na magnanakaw ng identity. Hindi daw ho sila susuportahan nitong si Sir Ted Pailon. Kaya naman, para doon sa mga kababayan natin na isinasama nila sa balota nila, yaang si Erich Sylvester Tulfo, mag-isip-isip ho kayo. Pangalan nga ho, ninanakaw niyan. Pag ho naging senador kaya yan, ano nanakawin? Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe kasi na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Dito sa video na to, pag-uusapan ho natin para sa atin ho mga kababayan, itong si Ma'am Nene Bacale, sure win na ho yan. Ito ho kasing si Tambaluslos, naduwag ho siya. Hindi ho natin alam, tinanggal ho ng COMELEC sa balota, hindi ho siya nakapag-file ng COC. Pero ang atin ho dito mga kababayan, malamang sa malamang, ramdam na ho nitong si Tambaluslos na napakalakas dyan sa First District ng Leyte. Itong si Ma'am Nene Bacale. Ayun na nga mga kababayan, pasadaan ho na muna natin ang mabilisan itong video na to ni Sir Ted Pailon kaugnay doon sa mga politiko na magnanakaw ng identity. Heto, pakinggan ho natin ito mga kababayan. Mga guerrilla operations po ng Philippine Offshore Gaming Operations, no? Itong mga pogo na ito. At maliban dyan, ilang pa hong mga isyong pambayan na napaka-importante dahil nga ito po yung isyong umubos din po sa pagkarami-raming oras ng dalawang kapulungan ng Kongreso. In fairness po naman, meron pong nahita kahit papaano doon po kay Alice Goo, nalantad yung katotohanan ng kanya pong mga pamemeke. Ngayon po kasi sa ating live chat dito, may mga nag-aaway-aaway tungkol dun sa isang kandidato na kesyo, huwag niyong iboto kasi. Ganun lang ako kasimple mga kababayan. Huwag nyo hong iboto yung mama na yan. Sino pa ba yung kandidato na ngayong mga panahon? No? Kung hindi man itong si Erwin Tulfo ang tinutukoy na itong si Manong Ted, tayo ho, yan ang tinutukoy natin. Huwag nyo hong iboto. Tayo ho dito sa PH Update. Tayo na ho yung mga kandidato natin. Attorney Vic Rodriguez. Para sa mga magsasabi na hindi kalinya. Hindi nakaayon sa prinsipyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pinaglalaban nitong si Atty. Vic Rodriguez. Sabay, mag-isip-isip ho muna kayo. Nag-aaway-aaway sila. Doon daw ho sa mga inihahalin tulad kay Alice. Atty. Vic, Senator Christopher Bongo. Sino pa? Itong si Atty. J.V. Hinlo. O sino pa ho ba? Ito pa. Itong si Senator Bato de la Rosa. Sunod-sunod ho yan. Ilista nyo na. Buo na pamemeke ng nasyonalidad o something. Kasi nga, huwag nyo nang iboto na kayo umasa sa amin dito. Alam nyo na dahilan. Sige. Sorry na lang, Erwin Tulfo, Ayaw nitong si Manong Ted doon sa mga namemeke ng nagnanakaw ng identity. Hindi mo pa sinagot kasi. Kaya mo pa hanggang sa ngayon, hindi mamatay-matay ang issue na yan na magnanakaw ka ng identity. Sino si Sylvester? Sino si Erich Sylvester? Di umano, base dito kay ano pangalan to? Binibining Maharlika doon sa mga naglabas ang dokumento. Na kung saan makikita ang pangalan mo, nakapirma ka doon sa ilalim. Sino si Sylvester? Sino si Erich Sylvester? Hindi mamamatay ang issue na yan. Tandaan mo, Erwin Tulfo. Hanggang sa kahit tapos na tong eleksyon na to, hindi matatapos yan. Ang problema kasi, naging gahaman kayo. Meron na kayong blue passport. Humawak kayo ng pwesto sa gabinete. Tapos, nasa gabinete na kayo, wala ka pa kayong ibalak na i-renounce ang pagiging Amerikano nyo. Anak ng toko, wag kong ganon. Nabisto kayo tuloy. Nasa sa inyo na po yan. Okay. Ay, naman idamay dyan. Basta ako hindi ko rin boboto yun. Okay. Sige. Yari. Kaya inaantay pa natin si Yusek Gilbert. Pero may Naku, napakalaking napakalaking dagok hunon. Kahit sabihin natin popular tong mama na to. Panigurado sa mga susunod na survey na maglalabasan. Makikita nyo ho itong, itong best actor natin ngayong January. Bababa ho yan sa survey. 100%. Eto mga kababayan, rekta ho tayo dito kay
Congressman Rodante Marcoleta. Kasi ano ho ito kumbaga talagang ramdam ho natin yung insecurity, takot ni Tamba dito kay Ma'am Nene Bacale. Ang problema dito, hindi pinalaki ho siguro ng magulang niya itong si Tamba na walang kalaban, spoiled brat. Pagka merong itinatapat sa kanya natatrabaho. Hindi ko sinasabing pinapatrabaho natatrabaho, nawawala na lang ng parang bula sa listahan. Pakinggan ho natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. Pero ang atin ho dito, kung sakaling matuloy ang kandidatura na to ni Ma'am Nene Bacale, sure win na ho yan. Matatalo ho niya itong si Tamba. Kasi base ho dito sa ating mga nakikita nito, malamang sa malamang, yung mga kababayan na ho natin dyan sa lugar ni Tambaluslos, mulat na ho sila. At sinusuka din ho nila maging yang si Tambaluslos. Pakinggan ho natin kung anong ginawa ng Comelec. Gagalaw ba naman yung Comelec kung walang kumpas ng mga makakapangyarihang opisyal ng pamahalaan, di ba? Eto, under ho yan ng, saan ba naka-under yung Comelec? Ganun lang naman ho yun mga kababayan. Hindi ho gagalaw ang Comelec kung walang kumpas ng mga makakapangyarihang politiko. Eto ho, pakinggan ho natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. Talagang nangangako na humihingi ng pahintulot na gamitin nila yung aking larawan na isasama. Tama po. Ano naman ang masasabi ko, kundi yung ako'y magpasalamat na lang sa kanila. Yun naman. Kung inaakala po ninyo ako na makakadagdag po ako sa inyo ang aking pagmumuka. Kung inyo pong mapagpapasensyahan, ako po magpapasalamat sa inyo. Ayun, oo. Pero ito, iba naman itong nag-text sa akin, Jen. Opo, ano sabi naman ko? Oo. Kanina pang umaga ito, mabuti siguro, banggitin na rin natin, Opo. ito ay kumakandidato na congresswoman Okay. Opo. sa Yun si Atty. Vic, number 55, panalo. sa distrito na kung Ayun si Congressman Rodante Marcoleta. Yan na nga ba sinasabi natin? Kong! Wala na, lumampas na. Pero paikot-ikot lang yan, Kong. Yeah? Gusto ko linalagay dyan yung pagmumukha nitong si Kong Dante. Ang dali lang anuhin ko lang I-steady ko lang kasi dumadagdag yung kagwapuhan natin pagka nakikita natin dyan yung litrato nitong si Kong Dante. O yan, di ba? Dumadagdag yung ating kapugian. Parang yung lang ho yan, yung mga kandidato na isinasama yung pagmumukha nila sa mga yung pagmumukha nitong si Kong Dante sa kanila mga tarpaulin. Pumupugi sila, tayo pumupugi din pagka naisasama natin sa ating mga video yung pagmumukha na yan ni Kong Marcoleta. Pumugi ho ba ng tatlong guhit itong si PH Update dahil ilang Marcoleta yan, dalawa yan, isa, dalawa Huwag niyo kong kalimutan, number 38 yan. Yan ho talaga yung pangdiinan, ika nga. No? Kung naghahanap po kayo ng senador na kumbaga reliable, kumbaga sa sasakyan, kahit saan mo pa idaan yan, hindi basta-basta nababalahaw yan, ika nga, di ba? Hindi basta-basta tumitirik yan. Kung naghahanap po kayo ng senador ngayong mga panahon na to, ilagay nyo ho sa number 1 na balota nyo, Congressman Rodante Marcoleta. At ito pa hong isa na to, nako, teka lang Ito walang halong pambobola, ika nga. Yang mama na yan, itong si Atty. Vic Rodriguez, nakita nyo ho yung interview niya dito kay Karen Davila. Napanood nyo ho kung paano niya salansanin. Marami yung nakumbinsi. Pati yung mga bumabanat sa kanya, nakumbinsi, mantakan niya. Ganon kagaling itong si Atty. Vic. Pati yung mga bumabanat sa kanya, ano yan? Hindi pwedeng pagkatiwalaan yan, yung si Vic Rodriguez. Ngayon, kumbinsido na ho. Ibuboto na ho nila. Yan na nga ba sinasabi natin, palakpakan? Sinasabi ko sa inyo, yung bilis nyong mga judgmental kayo kagad. Di nyo pa nakilatis na maigi yung tao. Noon pa lang ho mga kababayan, Maisog Pampanga pa lang, sinusubaybayan na ho natin yung mama na yan. Kaya tayo ho'y nakakagarantiya dito na yung mama na yan, kung posisyon lang ang hanap niyan, tumango-tango lang yan kay Lisa Araneta Marcos. Anong gusto nyo, madam? Opo, walang problema. Basta executive secretary ako. Gusto nyo yung anong pangalan to? Yung sa PCSO, walang problema. Pirma kagad yan, di ba? Executive secretary. Pero hindi ho niya ginawa yun. Sa tingin nyo, mapapalapit yan sa mga Duterte kung walang prinsipyo. Yan sinasabi ko.
Noong angas kasi. Kung saan ay lumalaban ng Congress. Hindi, pero nakita ko ho yung mga comment kasi binabasa ko yung mga nag-comment doon sa video ni Atty. Vic sa ABS. Nakita ho natin, grabe, napakaraming comment. Napakarami hong comment na pati yung mga bumibira dati sa kanya, nag-comment doon na wala ka sa listahan ko pero ngayon kasama ka na. Diba? Palakpakan. Siyempre, lang namang etong si Pastor Kibuloy, Pipito, yan ang the best. Isa pa ho yan sa mga the best natin, ika nga. Isa yan sa pinakamalapit kay Tatay Digong, kaya sigurado pagka napunta sa Senado yan, hindi gagawa ho ng kabalastugan yan. Siyempre, alangan naman. Habang nagsasalita siya para 2 times ang kapugian natin, wag ho natin tanggalin yung kami segue, no, gang? Man, ang aming Speaker Martin Romualdez. Tacloban po. Sa Tacloban, ano? Ipinakita niya sa akin itong kopya ng official ballot. Ano po? Ang totoo niya, nandito. Kasi yung mga senator ang mauuna eh. Official ballot? May kopya kasi pwede ka naman kumuha na para opo, makita mo sample, kung saan ka yung official ballot mismo, Opo. para makita mo kung saan yung pangalan. halimbawa ako, Oo. nakakuha agad ako, yung pangalan ko nando sa pangatlong kolum. Nasa bandang itaas. Opo. So medyo komportable. Alam na alam mo, pwede mo sabihin ngayon sa mga boboto sa'yo, tingnan po ninyo kaagad yung third column, kung sa bandang taas, kitang-kita nyo na po para hindi kayo mahirapan, para hindi nyo na po hanapin. Opo. Ngayon, ito, ipinakita niya, sapagkat siya kumakandidato rin congresswoman doon sa Tacloban, bakit yung pangalan niya wala? Dun sa Ang balota. pangalan lang ni Speaker Martin Romualdez, ang nandito, blanco na lahat. Oo nga ako, kasi Ganun po. Official po yan, Kong, galing sa ito, Comelec. ayaw ko maniwala, bigay mo nga ako, kumuha ka nga ako. Ito, pinakita nila, oh. Ganun ba? Paano nga sa may boboto kung wala kung wala yung ano niya? Ito, oh. Ano, susulat na lang, Nene Bacale. Hindi pwede. Ayan, oh. Sa bandang ibaba ng mga senators. Oo nga. Sana kung may ano natin. One lang nakalagay eh. Di ba yung 536 pala naman? I-forward natin kay I-forward Direk. natin kay Para Direk. baka sabihan, para Forward yan, ma-appreciate ng para ating mga viewers, ano? Oo, At kasi nakasubaybay sa ayaw palatuntunan. ko ngang maniwala eh. Bakit naman ka ako hindi? Yang si Ma'am Nene, itinaas ho yan ang kamay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasabay ho nitong si Atty. Vic Rodriguez at nitong si Congressman Rolando. Itinaas ho yung kamay niya. At etong si Bibi Sara, nung natapos na ho ang panggugulo ng mga aso ni Tamba sa mga tauhan ng OVP, nagpunta ho diyan si Ma'am Nene Bacale. Tinaas din ho ni Bibi Sara ang kanyang kamay. Kaya kung tayo ang tatanungin dito, sure win na yan. Wala na hong wala nang maraming chika nga. Panalo na yan si Ma'am Nene Bacale. Hindi, baka ako hindi ka talaga nag-file ng COC. Opo. Nag-file po ako kanyang ganun eh. Di mabuti ka ako, makipag-ugnayan ka na sa Comelec. Sa Comelec, opo. Para sa ganun, habang may panahon, maisaayos. Ganun po. Di ba? Oho. O di paano natin kay Direk? Baka Sige, sakaling forward may ko po. habol natin. Yes, Maaga pa rin naman, Kong, ano ha? Oo. Para at least, mamaya, balikan po natin yan. Oto, nagpapa-shoutout din pala ko ito. Kaibigan nyo rin po ito. By the way, nung nandun ho tayo sa ating galaan, sinoutout ho tayo yung si Sir Jen, no? Laking pasalamat ho natin. Ma-recognize ho tayo ng isang Jen Subarjaga at itong si Sir Nelson. Napakalaking karangalan ho nun sa PH. Pero hindi tumakbo ngayon eh. Si Kong Cesar Sarmiento ng Catanduanes, Kong. Partner Opo. natin yan. Oh. Yes. So, Kong Palagi Cesar. akong Ayan, andyan na raw, Kong, yung pinadala nyo. ipakita nga natin para ma-appreciate natin. Yan. Ayan ho, mga kababayan. Palakihin mo nga. Ipaki-zoom mo ng konti. Pero ito ko nga, official ballot ito ng Comelec. Yan ang official ballot. Makikita mo Opo. yung sa third column, makikita mo yung pangalan ko doon, di ba? Ayan, oh. Opo. Ito po ba ito yung bibilugan, di ba? Oo, makikita mo doon sa doon sa House of Representatives, ayun, oh. Opo. Isa lang. Ang kandidato. May 3 espasyo doon. Oo. Sabi niya, wala po ako eh. Member. So yun ang iboboto, isang pangalan lang ang lumilitaw, Okay, no? kumandidato siya, kaya 2 sila. Dapat, meron siyang pangalan dyan.
Ito paano mo nga siya iboboto? Itas nyo ng konti. Doon sa, ano, Kasi paano ho nga naman yun? Kung yan ang official ballot, ibig sabihin, yung mga inimprentang balota, yan na ho yun. Naku, Nawala. Direct. Itas po nyo ng konti. doon tayo sa House of Representatives. Hindi. Itaas na ganun. Ayan. Yan. Ayan. Oh. Tama na yan. Oho. Ayan. Romualdez Martin. House of Representatives. Lakas. Okay. O, blanco na yung tatlong espasyo. Oo nga, Eh, no? nasaan si Romilda Martin, wala na oh. Wala Bakali na, Amago? oh. Alam ko yung pangalan niya eh. Wala. Oho. Oh. Tapos ang kasunod na, yung provincial governor. Oo, ibig Et cetera, sabihin et cetera, wala. Kaya oh. sabi ko, pumunta ka sa Comelec para sa ganun. So, ibig sabihin, ito na po yung balota sa darating na eleksyon nila? Yan na yung balota. Ganun Kaya pa. magtataka siya, paano siya malalagay ngayon dyan? Kung gawa na yan. Paano? O ano, paano siya makakakuha Ano, ng boto? gagawa na lang ng ano para idikit, ganun. Kasi paano itong mga naunang na-print na to? Sayang ito. Oo nga, no? Tatanong siguro natin no, sa Comelec, bakit nga siya wala? Sabi ko, tingnan mo nga yung sa banda na senador, baka napunta ka ron, kako. Hindi po, tinignan ko wala naman po sa Oo senador. nga. Oo. Baka nailagay siya doon sa board member, hindi naman. Sabi ko, tingnan mo mabuti. Kung halimbawa, nilagay naman sa iba, hindi naman yun ang tinatakbo niya. Yun naman ang kanyang ipinagsisintir. Oo. Ayan o, liwanag. Di, provincial governor. Ayan ang governor eh. Opo. Provincial vice governor. Opo. Member ng Sangguniang Sangguniang Panlalawigan, Panlalawigan. board Nandyan. member. Pero mauna yung member ng House of Representatives. Wala siya dun. Hindi pa tapos ito, Kong. Baka nakauna lang sa kumuha, tapos biniprint na. Hindi ko kaya ganun. Ewan ko, kasi pareho lang nung sa akin. Kaya lang yung sa akin, putol lang, hindi na sinama itong nandito. Yung sa baba, kasi Pinakita lang senatorial nila. balls ang ano. Kasi ang importante lang naman sa akin, makita ko kung saan ako, anong column ako nakalagay. Opo. Anyway, Kong, siguro, i-follow up siguro. Ano po pangalan, Kong, nung tao? Romilda Bakali Amago. Ito yung babae. Okay. Na siya lang ang tanging lumaban sa speaker. Opo. Nako. Kaya ko na-memorize yung pangalan niya eh. Siya lang naglakas loob na lumaban kay Speaker sa pagiging representante ng Tacloban City. Hindi mo ba hangaan yun? Isbisipo, nilaban niya, Speaker of the House of Representatives. Oo nga, no? Kahanga. Kaya nga nung umano siya sa akin, baka naman hindi ka kako talaga nag-file. Hindi po nga niya, pupunta ko dyan, sasama ko yung abogado, bilisan mo. Oo nga, no? Ang problema ko lang dito, paano yung mga na-print na? Yun ang sinasabi ho natin dito. Paano ho yung mga na-print natin? Teka, usog kita ng konti dito para kita tong si Kong Dante. Gusto ko kasi nating pakita na yung ali na yan, sinusuportahan ho yan ni Tatay Digong. Pero hindi ho siya bumabanat sa social media. Kaya wag ho natin siya hanapin na kailangan bumanat siya. Oo nga. Na wala yung pangalan niya. Kung gawa na ito, sana man lang first batch pa lang ang nagawa. Correct. Okay, no? Baka bigyan lang siya ng sample. Sabi, sana man lang, ano lang yan, siguro mga ilang daang libo lang yan para ipakita sa kung may mali o wala. At pagkatapos na nakita na walang mali o may mali, i-edit, i-adjust pagkatapos. Tsaka Pag na wala ilaban. nang nagko-complain, at saka ngayong gawin. O baka na may takdang panahon para lang, ito nga, para ipakita sa ating lahat, di ba? Opo, sana, Kong. Ano, ha? At least yun, naipakita natin. Baka naman, ang Comelec kami nanonood sa atin, Kong. Paki-call na lang po natin ng attention. Ano, ha? Ay, teka lang, nabalitaan niyo po. Gusto ko natin itanong sa mga... hindi natin tatanong. Abangan na lang natin yan. Abangan ho natin kung sino ho ang dadalhing kandidato ng pagka... ang tawag dito? Congressman diyan sa Leyte, kung sino ang susuportahan ng INC. Excited ho tayo, gusto mo natin ako kung suggestion lang naman, doon na ho ako, doon sa matapang na ali na linabanan yung bulok na sistema na umiiral dyan sa First District. Kailangan, si Ma'am Nene Bakali. Na nga mga kababayan, dito ho tayo kay Pinoy Survivor, dito kay Kap Dado Enriquez. Yun ang mga nakamiss kay Kap Dado, palakpakan naman dyan sa mga nakamiss sa kanya. Ano ba ito, Kong? Ano?
Hindi, itong si Kapdado Yeah, tayo. may ayun si rally. Okay, may rally ng mga tao, kababayan natin. Regardless kung ano yung side nila. Pagka tinarantado at binanatan, hindi tama na yon. People are just expressing their rights, their freedom of expression. Now that we are here, FGF, kung walang ginagawa ang AFP at saka PNP, sinabi ko sa inyo, you are facing the threat or the challenge of obsolescence na walang tiwala na tao, mawala kayo sa pananaw ng tao. Wala nga saan. Na-experience namin yan noong 1980s, no? 1986, 83 to 86. Nung wala na, ang abuso na noon, maraming mga ganap-ganap noon, ang mga tao kumiling sa NPA. Doon naniniwala, wala na EPIC at PNP. Abusado. Yun yung dating. Kaya pumasok yung RAM para mabago. Eh wala nga yung RAM. Wala. Kaya nga sinasabi ko, AFP, PNP, sa tagal-tagal ninyo na mag-isip ng tama, sa tagal-tagal ng mga commander ninyo na mag-isip ng tama at pumapayag pa kayong gamitin kayo sa masama at para ipagpatibay ang ginagawa ng administrasyon na pagnanakaw, ay hindi kayo kumikilos, ayun, nawawala yung tiwala ng taong bayan sa inyo. Correct. In a meeting, sinabi ko nga, bakit ba kayo anong-ano sa AFP tsaka sa PNP na manguna? Hindi naman manguna. Nasabi nga nila, we are apolitical. We will uphold the Constitution. We are not loyal to the President, but we are loyal to the government. Nangyayari yan. Eh kung kumilos kasi kayo noon, AFP, PNP, at di kayo nagpagamit kay Tambaluslos, o kung kanino man, hindi nawala yung ginto. Nang usapan nyo, nasaan yung pinagbilan ng ginto? Ilan pa yung natitirang ginto? Hindi nawala yung PhilHealth na 60 billion. Naharang ng Supreme Court, 90 billion yung transfer, naharang yung 30, yung 29.9 billion, 60 billion na ilipat na. Ang Pilipino, mabagal magreklamo eh. Ayun, nailipat yung 60. Ngayon, pinababalik yung Supreme Court. Ang tanong, nasa na? Hindi pa binabalik. So bakit kinakailang umutang para bayaran yung 60 billion na yun, ibabalik sa PhilHealth? Tapos zero budget pa ang PhilHealth ngayon. Tapos yung budget natin, 4.5 trillion lang dapat ang kinikita talaga natin, 4.5 trillion plus minus. Tapos ang budget natin yun, 6.375 trillion for 2025. Ano ba kayo? Hindi ba kayo mga bopol kayo sa mathematics? Alam niyo nang may utang. Alam niyo na nagdedelikado buong mundo. Nagkakaroon ng krisis sa buong mundo. And here you are, babanatan niyo ng 6.375 budget na kung pinirmahan, kung ano binito, wala pang kakwenta-kwenta, tapos zero budget pa rin ng PhilHealth, tapos kayo, nandun pa rin yung mga ayuda nyo. Mga animal kayong magnanakaw kayo. Kaya galit sa inyo taong bayan eh. Di bale, matatapos din kayo. Delikado kayo. Sasampalin namin kayo sa luneta. Tutusok-tusukin namin kayo. Ha? Kayong mga congressman na sobrang abuso, delikado na kayo. Kahit sagutin nyo ako, pagbintangan nyo pa ako ng kung ano-ano, siraan nyo ako, wala na magagawa yun. Napakarami ng Pilipino ang galit na galit sa inyo. Correct. Na, amay kayo. Mamamatay kayo sa sampal. Mamamatay kayo. Pagka unahin natin yung mga matatabang buhay. ng habang buhay na hindi man kayo sa paglapastangan ninyo sa konstitusyon ng taong bayan, sa pag-api ninyo mga kababayan, mamamatay kayo sa hirap, sa sobrang hirap. Imagine yung for life kang pahirapan, ay naku kayo lahat, congressman, yari kayo. Patay kayo. No?
galit kami. Galit ang taong bayan. Tagapagsalita lang ako, isa lang ako. Kung 40 milyones kami sa FGF, madagdagan pa yan. 119 million Pilipinos, madagdagan yan. 40 million kunwari, kami, isa lang ako, boses lang ako, si Metran, isa lang yan. Marami, talagang galit, ng galit. So, kung nung mangyari hindi tama sa mga rally at ginamit ang armed forces at PNP sa hindi tama at nagpagamit kayo, tatayo ang FGF. Na? Kung gusto nyo magpatayan tayo, mag-awayan tayo, go ahead, magpatayan tayo. Hindi pwedeng umiral ang mali. Hindi pwede. Period. Hindi pwede. Walang diskusyon. Taong bayan ang masusunod. Abla-abla kayo na nga nagdakaw, kayo pa yung maraming cheche boreche, kayo pa yung may katwiran. Maggago. Mga animal kayo. Kayong mga Pilipino naman, na tahimik, kayong mga Pilipino na takot na takot. Duwag na duwag kayo nagkakaganyan ng bansa natin. Kasi inayaan nyo eh. Ngayon nagsalita kami, nag-ingay kami. Ayan, dumami kami. Dumami kami. Kung gusto nyo, doon kayo sa kabila. Sa kabilang bakod. Doon kayo. You fight for your bangag na presidente. You fight for the drug pushers, drug addicts. You fight for the communists. You fight for the plunderer. Para magkaalaman na tayo. Abante kami, abante ang Pilipinas. Iiwanan namin yung mga tarantado. Ibabaw namin. Sa limot. Ibabaw namin sa limot. Ay, nako. Kayo pa galit? Kayo pa may katwiran? Binibira ninyo yung nagre-reklamo, yung gustong ituwid ang Pilipinas, titirahin ninyo. Samantalang yung mga nagnanakaw, hayop kayo, pati kayong mga vlogger, mga troll, lahat kayo. Kung kinakailangan kayo silaban, sisilaban namin kayo. Kung kinakailangan madama yung pamilya nyo, idadamay namin yung pamilya nyo. Magpakita. Nako, kinakabahan na yung iba dyan. Kinakabahan na yung iba dyan. Pagka si Kapdado nagsasalita, maraming tinitin. Kayo ngayon, lumabas kayo, lahat kayo, para ma-screenshot namin kayo. Para matanda namin mga pangalan nyo. Yan. Hindi pwede yung ganyan na ang Pilipinas nalulubog lalo sa kumunoy dahil sa iilan lang na mga kababayan natin. Kaya kayo mga kababayan, it's up to you. It's up to you. The time has come for you to stand up. To stand up and be recognized. Kung ano yung gusto nyo yung mangyari. Sumama kayo sa amin. Ngayon, kung ayaw nyo sumama, okay lang. Support lang kami. Ayaw nyo sumama, de wag. Gusto nyo, hatiin natin Pilipinas. Partiin natin. Republic of Bangag. Republic of yung mga matitinong Pilipino. Gusto nyo, hatiin na lang natin. Para walang patayan. O gusto nyo, buo. Winner take all. Magpatayan tayo. Kala ninyo. Ayan nyo. Ang dami hirap na hirap na Pilipino. Tangin na nanakawin nyo lang yung pera. Ha? Yung mga salitang ginagamit nitong si Kapdado, medyo mga harsh word nga eh. Mga harsh words. Pero sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa, kung mga kababayan, hindi na rin humalaman ng mga kagaya nitong si Kapdado kung anong huhugutin nilang salita para ma-express yung kanilang mga saloobin. Kaya hindi ho tayo against yan. Labas mo lang, Kapdado. Talagang ilabas mo lang. Ninanakaw niya yung kinabukasan ng kababayan natin. Hindi pa sinisilang. Bauna sa utang. Walang kinabukasan yung mga susunod na henerasyon ng Pilipino. Adik eh. Adik yung magulang eh. Pusher. Adik. Sindikatong adik. Magnanakaw. Kurap. Mga walang kwentang politiko. Nako. Mga bobo. Inutil. Walang alam. Tatakbo-takbo kayo ng maging politiko. Wala naman kayo alam. Mga bobo.
Panay sarili niyo, bulsa, pamilya niyo, ang inisip niyo. Kaya galit kami. Galit ang mga kababayan natin. Well, anyway, ang pangako ko hanggang Enero na lang kayo. Promise yun. Hanggang Enero na lang kayo. Patayin niyo ako, sige. That triggers a revolution. Patayin niyo ako, okay lang. Gusto ko nga eh. Patayin niyo na ako para matapos to. Kasi ang instructions ko sa lahat ng commander namin, pag kami nangyari sa amin ni Metran, upakan nyo. Wala kayo itira. Upakan nyo. At huwag kayong papakita ng awa. Hayop kayo, kala ninyo kung kayo na nga mali, kayo pa yung may katwiran, kayo pa yung gagawin ng konstitusyon. Tado, linya namin yun eh. Gusto namin implement yung konstitusyon na gusto namin. Ha? Linya namin yun. Kayo na nga nagnakaw, kayo pa yung mayabang. Kayo na nga yung sasabutahin ng eleksyon, kayo pa yung nasa tama. Kayo na nga yung ang laki ng kasalanan ninyo sa taong bayan, kayo pa yung gagamit ng armed forces at ng PNP. Kayo mga nasa AFP at PNP, mag-isip na kayo. Mag-isip na kayo. Lilitaw na. Maglitawan na tayo ng baraha. Kami, matagal na nakalitaw yung baraha namin eh. Okay, yung pangatlo, yun nga. Hudyat, ako mismo magbigay ng hudyat. So, tatlo yun. No. Isa, kung may sinaktan sa atin, sa grupo natin. Pangalawa, kung may sinaktan sa mga nagrarally, kahit sino man, kung may sinaktan. No? Pangatlo, pagka nagbigay ako ng hudyat. Okay maliwanag. So, ngayon, merong tanong. Anong gagawin natin? FJF, anong gagawin natin sa rally ng INC? Madami man daw ang rally ng INC. Ano bang iniisip ng INC? Sorry Ano iniisip nyo? Sabi nila, peace and unity rally. Bawal magsabi ng BBM resign. Hindi ako pupunta. Hindi na ako pupunta. Yung mga FGF na INC, bahala kayo, pumunta kayo kung gusto nyo. Pero ako mismo, as a person, hindi ako pupunta dyan sa INC rally. Eh, merong limitasyon eh. Bawal eh. Bawal magsabi ng BBM resign. Bawal magsabi ng politika. Bawal kung ano-ano. Ba't may bawal? Eh, yun nga yung freedom of expression eh. Kung gusto ko sabihin, BBM, bangag. Bangag ka, gago ka. Mag-player political drug test ka, tapos na tayo doon. Ang sa akin, gusto ko sigaw eh. BBM, terminated ka na. Yun yung sisigaw ko. Ano ho to nananalaytay ho kasi sa dugo niya yung pagiging sundalo, pagmamahal sa bayan at yung pagiging matapang, ika nga, di ba? Kaya yung mga linalabas nitong si Kapdado talagang nanggagaling sa puso. So always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin ho natin ng Pilipinas. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update.